Another idiom na pwede natin gamitin sa hindi lang English, no? Pwede natin gamitin sa sa technology at saka sa business, no? Yung catch-22. Yung catch-22 is parang isang napakahirap na sitwasyon at kokonti lang ang solusyon. Yan, catch-22. Stuck in a difficult situation with minimal options and minimal solutions. So, sobrang hirap ng pagdadaanan mo na kailangan talaga parang dumaan ka sa butas ng karayom, parang ganun. And then itong all sixes and sevens. So, ito yung idiom naman na parang disarray o disorganized o state of confusion and disorder. Or sabihin na natin disorganized yung isang organization. No? Magulo, no? Magulo yung palakad, magulo yung patakbo, yun. All sixes and sevens. So, yan yung mga importanteng idiom na natututunan natin. No, I mean, di ba? It's not only for English vocabulary, but pwede natin ilagay sa tech at saka sa business. O pwede yun. And kasi hindi kagaya sa programming at saka sa pagiging tech support o sa pagiging graphic artist, it's not enough that ina-apply mo, it's how you communicate. Kasi itong mga phrases na to, pwede itong ilagay sa it's not only English vocabulary but business vocabulary and work vocabulary. Kasi yan pwede nila ilagay yan, di ba? Kung ayaw ka nilang diretsahin, di ba? Ayaw ka, kasi minsan pag diniretsa, yung impact kasi is medyo hindi maganda. So kasi minsan, yung intuition mo, yun ang nagsasabi yan. But if you know this word, it's not only intuition. Knowing these words na ayaw mong ma-encounter, mas pipilitin mo maghanap ng paraan para maayos yung trabaho mo hanggat maaari. So, yun. Yun na yung sumasagi sa isip ko. So, yun lang po.